Siyempre, malaking contribution po. Wow, ang daming bata. Ang dami na pala nating mga ano ngayon. Kamusta naman po kayo? Ayan, so tuwan-tuwa si Miss Mara, no, nang makita niya si Misita Astal. At ito nga ay may pasalubong siyang mga groceries bukod sa cash. At walang mapagsidlan si Misita Astal ng kanyang kaligayahan ng makita. So yan, tuwan-tuwa si Miss Sita Astal sa pagkikita nila ni Ma'am Mara Tamundong, no? At sa pagkikita pa lang nila na yan ay pinasalubungan na agad ni Miss Mara Tamundong si Miss Sita Astal ng napakalaking halaga. Ito po ay tulong talaga kay Miss Sita Astal. At ito po ay mula sa sariling bulsa ni Miss Mara Tamundong na nakita niya kay Miss Sita Astal na karapat dapat naman talaga itong tulungan dahil sa kanyang Hindi ko inakala na darating yung time na nakita tayo sa ganitong panahon. Kasi syempre, nung bata pa lang ako, talagang inspiration pag-ulan muna naglilingkod sa bayan, na nagbibigay talaga ng oras. Kasi ngayon, pinasok ko yung politika sa aking halala. Kaya yung mga biyaya din na ibinigay sa akin ng Panginoon, sabi ko, mapagpatuloy yung online registration para sa kanilang mga and at the same time, mabigyan natin ng inspirasyon yung mga kabataan na pagdating ng panahon, sana yakapin din nila yung kaugalian ng ibigay mo. Maging mapagmahal, tsaka magbigay respeto sa mga magulang. Siyempre, malaking contribution po. Wow, ang daming bata. Ang dami na pala nating mga ano ngayon. Kamusta naman po kayo? Ayan, so tuwan-tuwa si Miss Mara, no, nang makita niya si Misita Astal. At ito nga ay may pasalubong siyang mga groceries bukod sa cash. At walang mapagsidlan si Misita Astal ng kanyang kaligayahan nang makita si Miss Mara Tamundong na talagang sinadya pa nito ito sa Cavite para lang bigyan ng tulong, no? At dahil nga sa pinagdadaanan nito ni Misita Astal ay talagang nahabag din talaga si Miss Mara sa kanya. Kaya sa mga bata dito, sa Maynila, di naman powered na yung life. Sala nga po. Yes, sala nga po. Ay, alam mo naman sa kabayan natin. Wow. Parang feeling artista na rin po dahil nadikit ako sa inyo. Hi, mga bata. Hello po. Kaya para sa mga celebrities na ay wala man naman kayo parang ako palang atang pero ano po ang mensahe niya sa mga kababayan well, just keep praying and huwag niyo po isusuko yung Maynila. Alam niyo naman yung panahon ngayon na nagluluming more na dasal lang po kayo, dasal na hindi tayo iwanan ng Diyos para ma-survive natin kung ano-anong gulo itong mga malalaking tao sa Amerika at sa mga sa player na. thank you po Thank you. Sa Maynila, naman kami dalawa
inspirasyon din natin sa pagtulong po. Oo nga po lang kasing gwapo yan. Yes, tama. Nakaka-eloquent pa. Hindi ba? Wala pa yung masabi sa British English. Thank you po. Thank you, Miss Ita Asta. Thank you so much. Sana po kung may time kayo makapasyal sa Maynila, welcome na welcome. Lalo na sa akin. Ano man po yung may tutulong ko sa panahon, hindi lang ngayon, pero sa mga susunod po. Thank you for choosing to visit me here. Ang layo-layo pa ng layo mo. You know, and Okay, thank you. Yan, thank you po. Pero usog anak, pero usog. Teka ma'am, bakit nga po ba napili niyong bumisita kay Miss Sita Astals? Eh, syempre, unang-unang kasi nung time na nangangampanya siya sa Manila, tapos pinapanood ko siya sa Home Along the Riles, kumbaga very, siya, smart, na parang natural, na alam mo, ang mga Pilipina talaga very talented eh. At the same time, talagang approachable siya. So, naalala ko siya, sabi ko, nasa na kaya si Miss Sita Asta, time na ako naman nandito sa posisyon niya noon, na nag-iikot, nangangampanya, kasi naalala ko naka-pink shirt pa siya, lahat ng mga kasama niya. Pero anyway, yung memories na yun, talagang, kung maalala ko, sabi ko, ano kayang feeling kapag nangangampanya? So, nung naranasan ko na po, naintindihan ko na kailangan pala talaga, hindi lang gusto mong matawag na politician, o hindi isang tunay na tao na magbibigay talaga. Kaya isa siya sa mga naging inspirasyon ko na up to now, yung mga katulad niya, yung talagang kailangan natin balikan. Lalo na yung mga kababayan natin na nagbigay din talaga ng oras, ng pagod, ng panahon, ng effort, lahat na makatulong. Dapat talagang bigyan natin sila ng pagtulong din kung kailangan nila. Na hindi natin makakalimutan na yung sakripisyo para sa bayan na ibigay nila, kailangan balikan din natin ng pagmamahal. Kaya ako nandito para sa Well, talagang sinadya niyo, ma'am, no? From Maynila, talagang papunta rito sa lugar niya. Oo, actually malapit nga lang yan. Kahit nga mag-aeroplano pa ako, okay lang sa akin eh. For as long as makakatulong tayo, makakapagbigay tayo ng pag-asa din sa bawat isa. Kasi hindi lang naman siya yung binigyan natin ng pag-asa, kundi ako rin na nabigyan ako ng pag-asa na huwag mo limitahan yung sarili mo. Kasi kailangan i-open mo din yung sarili mo sa lahat ng bagay para naman mabuksan mo din yung kaisipan mo na makatulong lang. Paano ho nyo nalaman nandito sa amin? Actually, kahit na hindi ko po siya napanood sa isang vlog, yes, talaga namang curious na po ako kung nasaan siya. Kasi syempre, tubong Maynila po siya, naglingkod po siya sa amin. So, wala pong dahilan kung talagang gusto mong makita yung isang tao. Kaya naman talagang tinuntun ko siya. Nung nalaman ko po na taga rito po siya sa Cavite, sabi ko malapit lang yan. Kung yung ibang lugar nga, nahahalugog ko talaga para lamang makatulong. So, what more pa na siya po nakapagbigay ng paglilingkod sa amin. Yun po. So ma'am, nung nakita niyo siya ngayon, at the very moment na po, yung aura niya, kasi ako kanina nung nakita ko siya, parang may touch, may ano sa puso ko. Actually, nung nakita Di ba? ko siya kanina, kinikilabutan Di ba? ako. Parang, Kasi parang, hindi naman mga siguro mga 24 ako at that time, 25 years old. Kinikilabutan ako kasi parang feeling ko na naglalaro lang yung mga nangangampanya eh. Pero dahil nakita ko siya, naramdaman ko yung pwesto niya na sakripisyo pala yung pagtulong, pagkamay. So kinilabutan ako dahil kumbaga sa bayani eh, parang nakita mo siya ng person mo, iba pala. Kumbaga parang yung nakita ko noon na nakasama ko ngayon, parang sabi ko, huwag talaga tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Actually, naman po tayo, open naman po tayo dito sa online registration anywhere in the Philippines. Kasi ito pong online registration ay programa po ng National Commission of Senior Citizen na ito po ay ahensya ng mga senior. Ngayon po, dahil ang budget na 43 billion ay ibinabana para sa health insurance ng mga senior citizen, kaya karapatan po ng ating mga senior na matanggap ang kanilang benepisyo at malaman nila ang tamang impormasyon na meron pala pong programa para sa kanila. Dahil ito pong programa ay galing po sa national program ng national government na kung saan isa po, syempre, ang mahal na Presidente Bongbong Marcos ang nagsikap din na magkaroon po ito at mapirmahan. Para naman lahat ng senior citizen natin na namomroblema para sa kanilang pagpapacheck-up, libreng gamot, libreng
x-ray, libreng ultrasound, libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, dental check-up. Ibig ko sabihin, ito po ay kailangan natin i-spread out talaga. Dahil tayo may mga magulang pa, meron tayong mga kamag-anak na senior citizen na kung saan malaking bagay po na malaman nila ito dahil ang karapatan po ng isang tao ay hindi dapat maalis. At the same time, yung benepisyo na maibibigay po sa inyo, kailangan po matanggap niyo talaga. Kaya alam ko naman na ang mga barangay hindi naman po tatanggi, lalo na para sa ikakabuti po ng kanilang constituent. Wala namang pong bayad ito dahil kami po ay nagbibigay ng libreng serbisyo, kasama na po ang mga encoders, kasama na po ako sa pagpapaliwanag, ang National Commission of Senior Citizen. At the same time, nandito po maiintindihan ng mga senior kung ano ba ho yung naghihintay sa kanila na maganda para naman makatulong din po para sa kanila. Ayun. So, tatay, kasi nga po, marami-rami na raw yung rito naka-register Pero sa online, Marami na rin. Sa online. sa online. Sila lang mismo. Sila lang. website. Pero marami